Sabi niya kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. It's okay dad, I understand naman. Sabi ko at nag-umpisa ng kumuha ng pagkain. Napatingin ako kay mom bago sumubo, suminya siyang akyat mo na Austin kaya ngumiti ako at tumango. Kaming dalawa na lang ni dad ang naiwan at bigla siyang nag-clear throat kaya napatingin ako sa kanya. I'm done, and you go to Emily office after you eat. He said and I just nodded. Pinunasan niya ang bibig bago tumayo. Napatingin ako sa plato niya, hindi pa nga nangagalahati ang kanin niya. Napabuntong hininga ako bago ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali pa at dumating na si mom at umupo sa katapat kong upuan. Habang kumakain pansin ko ang pagtingin-tingin niya sa akin pero hindi ko yon ipinahalata. Reset. Nangayat ka anak. Mom said, nag-angat ako ng tingin sa kanya at pilit nang umiti. Sa stress lang siguro mom, babalik din po to sa dati. I said and she just smiled and nodded. Pagkatapos namin kumain ay si mom na ang nagpresenta na linisin. I stood up and went to daddy's office. I opened the door at nadatnan ko siyang nakaupo sa swivel chair niya habang nakatingin sa akin. Pumasok ako at umupo sa upuan na nasa harap. What is it dad? Tanong ko. I'll get straight to the point, anak. Sabi niya at umayos ng upo. Nakatingin lamang ako sa kanya at naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. I know what happened to you and Martin. Panimulan niya. Bumagsak ang tingin ko sa mga papeles na nasa desk niya. Kung yan ang rason kung bakit niyo po ako gustong kausapin, nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ayoko pong pag-usapan. Sabi ko at takmang tatayo nang mapatigil ako dahil sa sinabi niya. Lahat ng yon, it's just a plan. Mabilis akong napatingin sa kanya. Anong plano? What do you mean, Dad? Takang tanong ko sa kanya. Huwag mong isarado ang isipan mo at makinig ka ng mabuti sa akin. Sabi niya na nagpakunot lalo ng noo ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng seryoso. Martin and Liam and the plan that because we knew your life was in danger. Ked's father is well known as a big syndicate, and in order to save you and our grandchildren Martin needs to sacrifice. Dad said. Kaya pala ganun na lang kabilis ang lahat, I remember the case. At kasama ba yon sa plano ninyong maghalikan ng asawa ko at ang babaeng yon? I said in disbelief voice. He cleared his throat. Ash will. Kung ganun nga ang ginawa ni Martin, it's a part of the plan, anak. Para mapaniwala talaga si Kede. Sabi niya, naiintindihan ko ang part na yon, pero hindi pa din mawawala ang sakit no nang naghalikan sila sa harap ko. Aaminin ko, hanggang ngayon masakit kapag iniisip at naalala ko ang nangyari. Pero nga part nga ng plano, pero ang plano nilang yon ay nagdulot ng sakit sa puso ko. I sighed and just nodded. Okay. It's that all that. Baka sa paglabas ko ay siya ring pagtawag niyo sa akin ulit dahil may plano na naman akong hindi nalalaman at kailangan niyong sabihin sa akin. Sabi ko at medyo napataas ang boses. Hindi ko maiwasan na hindi sumama ang loob, pwede naman nilang sabihin sa akin yun. Hindi yung hinayaan nila akong mangapa sa dilim ng sagot ng ilang araw dahil sa biglaang pag-iwan ko ni Martin sa akin. Erin, I know you will get mad, and I understand that. Just please understand your husband, dahil mahirap din ito sa kanya. Hindi mo ba alam na nagwala yon pagkatapos kong sabihan na pakasalan ng peke ang babaeng yon? Dad said. Paano ko malalaman? Hindi niyo nga po sinabi sa akin para akong tanga na umiiyak ng ilang gabi dahil akala ko. Akala ko iniwan niya na kami ng mga anak niya. Sabi ko at humina ang boses sa huling salita. Ana. Bago pa niya mabuo ang sasabihin ay tumayo na ako at nagmarch sa palabas. Alam kong naging bastos ako pero hindi ko maiwasan na maglabas ng bugso ng damdamin. Pagbaba ko nadatnan ko si mom na may binabasang papeles, napaangat ang tingin niya sa akin nang maramdaman ang presensya ko. I'll go na mommy. Sabi ko sa mahinang boses, pero katulad ng kanina, she just smiled and nodded. Hindi ko masuklian ang ngiti ni mommy dahil hindi ko kaya. Reset.
Lumabas ako ng mansyon at nagtungo sa kotse ko at agad akong sumakay at pinaandar yon. Habang nagmamaneho may biglang tumawag sa cellphone ko kaya sinagot ko yon habang nakadikit ang cellphone sa harap. Yes, Mang Popoy? Yeah, it was Mang Popoy dahil sinabi ko sa kanya na tumawag lang sa akin kapag nagkaproblema. Ma'am Erin. Mang Popoy shout. Dahil what? May problema ba Mang Popoy? I asked at lumiko pa kanan. May babae po kasi dito na baliw. Ma'am. Sigaw niya at rinig ko sa paligid niyang nagkakagulo. May narinig akong nagpupukpok. Mang Popoy, diretsohin niyo na po. Ano bang nangyari? Nag-aalala kong tanong. Okay po ma'am, ginigiba po ni Hay sinabing wag niyong sirain. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya dahil alam ko na nagkakagulo at parang alam ko na din kung sino yung babaeng tinutukoy niyang baliw. Tinawagan ko si Luke na kasalukuyang nasa ospital na baka malate ako. Mabilis ang pag-andar ng kotse. Maya-maya pa napapreno ako at mabilis na lumabas ng kotse. Napaawang ang mga labi ko dahil sa labis na gulat. What the hell? Nakita ko si Kede na nakapamiwang habang kaharap si Mang Popoy at Mang Poypoy habang nag-uusap, ay hindi. Nahalatang sinisigawan niya. 6 na tao ang gumigiba sa bahay namin ni Martin. Nang makabawi sa gulat ay galit akong nagmarcha papalapit sa kanila. Itigil niyo, Wyan! Sigaw ko at napatingin ang lahat sa akin at napatigil din ang mga trabahador. Mabilis ang bawat hakbang ko at nang papalapit na kay Kede ay huminto ako at mabilis na dumapo ang palad ko sa pisngi niya. Ma'am Erin. Hello. Ma'am. Mabilis ang paghinga ko dahil sa sobrang galit. Tumingin ng masama sa akin si Kede habang nakahawak sa pisnging sinampal ko. Umangat ang palad niya at bago pa makadapo sa akin ay mabilis kong sinalag yun. How dare you to disrespect me? And our house? I shouted her while pointing a finger at her. What the he Erin? Why you Emily as so pathetic and desperate? Ew. I'm an OT because of the double feel as why you. Wala akong pakialam kung mapaos ako kasi sigaw. Tumawa siya na parang demonyo. Please, Erin. Leave bago pa dumating ang asawa ko. Mahinahon na sabi niya. Hindi ako makapaniwalang tumawa. Tanginang kadesperadahan na yan. Kung hindi ko lang naalala ang kanilang plano ay kanina ko pa itong pinagmukha ang babaeng kaharap ko na. It's just a plan to you marrying while you. So what? As if I care. Then, why are you here? If you didn't care at all. Mataray na sabi niya. Yeah, you're right. Wala akong pakialam sa liyo. But this house. Ha? Mas mahalaga pa to kaysa sa buhay mong tanga ka. Kaya lumayas ka na dito at isama mo ang mga tauhan mo. Sigaw ko na parang mawawalan na ng boses. Umawang ang mga labi niya at parang may sasabihin pa sana, pero napatingin ang mata niya sa likod at bigla akong sinugod. Ano ba? Let me go, Irene. Parang tangang sigaw niya at bigla na lang siyang natumba. Anong arte yan? Kede. Someone shout at Ebwa back kaya napatingin ako doon at parang nanlambot ang mga tuhod ko nang makita si Martin na nagmamadali maglakad. Hindi ko alam kung para sa akin ang pagmamadali niya o sa babaeng nakasalampak sa sahig. Bawat kilos niya ay sa kanya lang ako nakatingin, napahinto siya sa gitna namin ni Kade. Our eyes meet, gusto ko siyang sapakin sa mukha at sigaw-sigawan. Pero nananaig ang pagmamahal ko sa kanya, sapagkat mas gusto ko siyang yakapin at halikan. Ouch! Martin honey, that girl pushed me. It was Kade while crying. Napatingin ako sa kanyang hindi makapaniwala. Anong arte yan? Baduy ang putek. Tinaasan ko siya ng kilay at nag-cross arms. Sana naman ginawa mo ang best mo bago ka umiyak na parang tanga dyan. Sabi ko at nagmarcha papalapit sa kanya. Squatted para magpantay kami. Ano yan? Sabi ko at itinuro ang pisngi niyang hindi basa. Pinahid ko ang daliri ko sa pisngi niya at tinignan yun. Umisi ako sa kanya na hindi makapaniwala. Hindi basa. Walang luha. Nice act.
I said at bago tumayo ay dinuro ko siya sa noo kaya't napasalampak siya ulit sa sahig at ginamit ang brasong pangsuporta. Irene! Sigaw ni Martin at tinignan ko siya ng masama. Ano? Parang nanghahamon ng away ang tono ko. Napabuntong hininga siya at napahilamo sa mukha. Reset. Please. Tumingin siya sa akin at sa pangalawang pagkakataon, nagtamaan aming mga mata. Please leave. Go home. His voice soft. Tumingala ako habang nakapamiwang, ilang beses akong napakurap-kurap dahil sa nagbabadyang luha. Ayokong ipakitang umiiyak ako, ayokong ipakitang mahina ako dahil ang yalang talaga, masakit na. Nang makabawi ay tumingin ako sa kanya at tumango-tango kahit alam kong ilang sandali na lang may luhang tutulo na. Okay, pero patigilin mo yang babae mo. Huwag mong hayaang sirain ang bahay ko dahil mukha mo mismo ang sisirain ko. Sabi ko bago tumalikod at mabilis na sumakay sa kotse at pinaandar. Reset. Inihinto ko ang kotse sa parking area dito sa hospital at dali-daling lumabas. Pinagbuksan ako ng guard ng pinto at dire-diretso lang lakad ko hanggang sa nasa harap na ako ng kwarto ng mga bata. Hindi ko pa nabubuksan ang pinto at pipihit pa lang sana ang kamay ko sa doorknob nang maiyak ako ng sobra. Napabitaw ako sa doorknob at napahawak ako sa dibdib dahil sa hindi ako masyadong makahinga dahil sa pag-iyak. Gusto kong pagalitan ang sarili dahil sa pag-iyak, ano ba Irene? Plano lang yon. Sa'yo pa rin uwi si Martin dahil ikaw ang mahal niya, ikaw lamang. Pero hindi para mag-success itong plano ay dapat kailangan akong saktan. Mommy, are you okay? Abby asked. I smiled and nodded. Of course, baby, I'm okay. I signaled her stop to speak and just eat. He cheered while pouting so I laughed softly. I don't know why Abby asked that. Maybe because my eyes are swollen from crying. Habang umiiyak kanina sa pinto ay naabutan ako ni Luke at ang ugab. Sumigaw ba naman ng nurse? Kung hindi din naman sira ulo kaya ayon umurong na ang luha kong lalabas pa sana. Napatigil sa ere ang kamay kong may kutsara na isusubo sana kay Abby nang bumukas ang pinto. Napatingin ako doon at bumungad sa amin ang mataray na mukha ni Sarah. She's wearing a t-shirt and faded jeans and sneakers. Dumiretso siya sa kama ni Leo. Hindi pa din gumigising si Leo and Abby always asked kung kailan gigising. Hey tita. Abby greeted Sarah and Sarah just smiled lightly. Pagkatapos pakainin si Abby ay kinuha siya ni Luke at papasyal muna sila sa garden dito sa hospital. Isinandal ko ang ulo ko sa sofa dahil biglang sumakit ito, kailan ba ito matatapos? Nakakapagod na. Pagod na ako, masyado nang masakit ang pagpapanggap niya. Napamulat ang mga mata ko nang makarinig ng hikbi, hindi ako lumingon sapagkat pinakiramdaman lamang yon. I feel so sorry for Sarah. Kahit ako sinisisi ang sarili ko dahil ako mismo ang nagsama sa kanila, kaya kargo ko ang dalawang bata. Hindi ko sila naprotektahan. Oh my God. It was Erica while obviously crying. Sumisikip ang dibdib ko habang pinapakinggan ang iyak niya. Hindi ko kayang makinig. Kaya tumayo ako at nagmarcha papuntang pinto. Akmang pipihitin ang pinto pabukas ng matigilan dahil sa sinabi ni Sarah. Napakurap-kurap ako ng 2 beses bago humarap sa kanya. There, I saw her. Her palms were covering her mouth na tila bang hindi makapaniwala sa nakita. Lumapit ako sa pwesto niya at bumaba ang tingin ko sa tinitignan niya. It was as if someone touched my heart when I saw Liu awake. Namuo ang luha sa mga mata ko at hindi din nagtagal iyon at kusa ng tumulo. He's awake. Erica said habang tumingin sa akin at hindi din nagtagal yon at ibinaling muli kay Leo. Nakita mo ba, Irene? Amazon is awake. Hindi siya makapaniwala at dinungaw ang anak niya at hinalikan sa iba't ibang parte ng mukha. My baby is awake. She said softly. I smiled because of what I witnessed. I wept with tears at tumalikod at saka kinuha ang cellphone para ibalita kay Liam na gising na si Leo. Leo! Ay pala ka! What the hell? Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa gulat, sa mata lang si Sarah naman ay napatayo at napahawak din sa dibdib.
Sabay kaming napatingin sa sumigaw at hindi na ako nagulat pa nang si Luke na naman habang kagakarga ang anak ko. Plano mo ba kaming patayin sa gulat? Inis na singhal ko sa kanya pero ang loko, parang hindi yata narinig ang sinabi ko at tuloy-tuloy lang sa pagmarcha papalapit sa kama ni Leo. Ibinaba niya si Abby kaya lumapit sa akin ang anak ko at yumakap sa hita ko. Gising na nga. Gising na ang partner in crime ko. Sigaw ni Luke at napailing na lang ako, kahit kailan talaga, walang pinagbago. Mommy! Napayuko ako at tinignan ang anak kong inosenteng nakatingin sa tito niyang baliw. Yes baby, I asked softly. Gising na? Tanong niya and squatted para magpantay ang aming taas. I smiled at her and nodded but her cheeks suddenly become red and her nose too. Nangunot ang magandang korte ng eyebrows niya at ang bibig ay nanginig. What's wrong baby? I asked her pero ganun na lang ang gulat ko at naikarga ko siya bigla dahil sa biglaang pagyak niya. Ilang segundo pa bago ko siya napatahan. I'm thankful because Liu is awake na. She said while trying her best not to singaw again. That's the it while her voice was trembling. Ang kaninang mukhang nag-aalala ay napalitan ng ngiti dahil sa sinabi ni Abby. We also, anak. I said. Call a doctor, Luke. Utos ni Sarah at dali-dali namang lumabas si Luke. Ibinaba ko si Abby at ipinaupo sa bakanting upuan na nasa tabi ng kama ni Leo. Pinagmasdan ko ang anak ko at ang mga kamay ay nakasiklop habang nakapatong sa hita. Namumula pa din ang pisngi at ilong dahil sa pag-iyak, bigla kong naisip na sa tagal na hindi bumisita ang daddy niya ay kahit kailan hindi niya hinanap. Napaiwas ako ng tingin dahil sa naisip. Ilang sandali pa at iniluwa ang doktor ng pinto kasama na doon si Luke. Nakikinig lamang kami sa sinasabi ng doktor nang biglang magtanong si Abby na nagpatawa sa amin. Tapos, lalaro na po kami. Tanong ni Abby habang namimilog ang mga mata. The doctor just nodded while laughing. Oo naman, pero dapat magaling na kayong dalawa bago kayo maglaro. Abby playfully nodded while clapping. Excuse me. Paalam ng doktor at agad naman kaming nagpasalamat. Bakit hindi pa nagsasalita si Leo? Takang tanong ni Luke. Agad na lumukod ang pag-aalala sa mukha ni Sarah at tinawag-tawag ang anak. Diretso ang tingin ni Leo na kahit isa sa amin wala pang natignan, kahit yung doktor. Leo. Speak please, mommy wants to hear your voice baby. Sabi ni Erika sa malambing na boses. Ang kaninang diretsong tingin ni Leo ay bumaling ito kay Sarah, kaya naman napangiti siya at kita mo sa mata ang saya. Ganyan nga, it's me ba? Where's daddy? Biglang sabi ni Leo, kaya naputol ang sasabihin ni Sarah. Nalipat ang tingin ko kay Sarah, nawala ang ngiti sa mga labi niya pero pilit niya pa rin itong pinatiling nakangiti. I don't know where he is baby, but... Leo. Napatingin kaming lahat sa pumasok at si Liam yun, hinihingal na lumapit sa anak. Agad nang umiti si Leo nang makita niya ang ama na kahit kailan hindi ko pa nakitang ginawa niya yun sa ina. Are you okay? May masakit ba? Tell me and I'll call the doctor. Natatarantang tanong ni Liam. Tumikim ako. Kalma Liam, natignan na si Leo ng doktor at wala nang dapat ipag-alala. Sabi ko at huminahon naman siya. Daddy. Tawag ni Leo sa ama. Yes. Tell me. Tumingin si Leo sa kanyang ina pero agad din namang ibinawi yon at ibinaling muli sa ama. Why is she here? Sa tanong yon ni Leo ay parang may dumaang anghel na nagpatahimik sa aming lahat. Because she's your mommy Leo, biglang sabi ni Abby at itinaas ang kamay at saka tumuro sa akin. Look. Our mommy is here because she's worried to me because I was hospitalized. Kaya ganun din si tita. Abby said while nodding na sinasabi ba sa sarili na tama ang sinabi. Yeah, but she didn't become a mother to me. Walang alinlangang sabi ni Leo, nanlaki ang mga mata ko at parang hindi ako makagalaw sa aking pwesto. Napatingin ako kay Luke habang nakaawang ang mga labi at akmang magsasalita pero parang ganun din si Luke. Pareho kami ng reaksyon. Napatayo bigla si Sarah habang nakayuko, napatingin kaming lahat sa kanya.
Umaawang ang kanyang labi na para bang may sasabihin pero hindi niya magawa. Liu. Sigaw ko at nagmarcha papalapit sa kanya. Papagalitan ko sana siya nang maalala na bagong gising lang si Leo at baka maapektuhan ang sugat na nasa kanyang ulo. Malalim ang naging buntong hininga ko at tumingin kay Liam na tulala lang. Alang niya. Ako ang na-stress sa kanilang sitwasyon kahit ako mismo'y may sariling problema. Here I was. Let's talk, Sarah. Putol ni Liam sa sasabihin ni Sarah. Tumingin si Liam sa anak at ni Nichan. Unang lumabas si Liam at sumunod naman si Sarah. Liu, why are you like that to your mother? Even your mom did something wrong, she is still your mom. I said in a calm voice. I'm sorry, tita, but maybe she's my mother but I didn't feel like she was.